Pumalo na sa mahigit 135 na individual ang naiulat na nasawi bunsod ng Bagyong Christine ayon sa National Disaster Risk and Management Council. Habang patuloy na nakaantabay ang mga kagamitan ng Armed Forces of the Philippines upang tumulong sa mga nasalanta at paghandaan ang panibagong bagyo. Si Almar Forzuelo sa report. Noong Oktubre 21, araw ng Lunes, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical depression na pinangalan ng Bagyong Christine na may lakas na hangin na umabot sa 55 kilometro kada oras. Ito ay nanalasa sa ilang lugar sa Southern Luzon kung saan maraming buhay ang nawala at marami rin ang nawala ng tirahan dahil sa nasabing sama ng panahon. Habang papalabas ng Pilipinas ang Bagyong Christine, unti-unti namang lumalapit ang panibagong bagyo na pinangalan ng Leon na pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR noong Oktubre 26, araw ng Sabado. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRMC as of 8 a.m. October 30, 2024, umabot sa mahigit 200 lugar ang lubog sa tubig baha. Sa nasabing bilang, pinakamaraming lugar na lubog sa baha ay ang Calabarzon na may 75 lugar. Sumunod ang Region 3 na may 64, Region 5 na may 33, BARM na may 31, Mimaropa na may 11, Region 8 na may 3 at isa naman sa Region 9. Kasunod dito, mahigit 10,000 barangay ang apektado na may mahigit 1 milyong pamilya o katumbas ng nasa mahigit 7 milyong individual na apektado bunsod ng masungit na panahon. Kaugnay nito, lumobo pa sa mahigit 100 individual ang naitalang nasawi, mahigit 80 ang nasugatan at 21 ang naiulat na nawawala. Sa mga nasabing bilang, 14 rito ang kumpirmadong nasawi at 10 ang nasugatan. Samantala, kaugnay nito, 2 C-130 aircraft ng Philippine Air Force kasama ang isang Eurocopter EC-725 ng Royal Malaysian Air Force ang naideploy na upang ihatid ang panibagong batch ng relief goods at supplies para sa mga nasalanta ng bagyo. Para naman sa Philippine Army, bagamat hirap silang ma-access ang ilang lugar na apektado ng bagyo, na-deploy na nila ang mga personahe na kinakailangan upang tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan nating nasalanta ng sama ng panahon. There are a lot of challenges in our rescue efforts. The availability of assets, we have very limited access to those areas. That's why we are trying to look into more partnerships with NGOs and civilian entities and other government agencies in these efforts. Sa ngayon, naghahanap din ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng lugar na maaring gawing logistics hub upang mas mapadali ang kanilang pagresponde sa mga apektadong lugar. So we're looking at areas na pwede natin siyang maging logistic hubs kung saan tayo pwedeng mas madaling kumilos papunta sa iba ding affected kasi hindi lahat accessible. So the others we're doing by sea ang approach natin. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.